Mga kababayan, hindi pababayaan. Kahit anong oras, kahit anong panahon, sa sakuna at krisis, may tol kang maaasahan. Usapang tol, usapang tol. Senador Francis Tolentino, Senador Francis Tolentino, tol ng bawat Pilipino. Trabaho baka mo, tutok lang dito sa Usapang Tol. Usapang Tol, Usapang Tol. Senador Francis Tolentino, Senador Francis Tolentino, tol ng bawat Pilipino. Magandang umaga po Luzon, Visayas at Mindanao. Ngayon po ay araw ng Miyerkules, ikawalo sa buwang ito ng Mayo taong 2024. Ako po yung lingkod, Cecil Villarosa, para sa isang namang edisyon ng programang Usapang Tol. At good morning sa iyo, Senator Tol. Good morning, Cecil. Good morning po sa ating mga taga-subaybay sa Usapang Tol. Ito po si Senator Tolentino. Good morning po sa mga taga Cebu. Good morning po sa mga taga Iloilo. At good morning po sa mga taga-Taguban. Magandang umaga sa inyo lahat. Yan yung mga nagmo-monitor sa atin, Sentol, pwede po silang sumama sa ating talakayan. Magpadala lang po sila ng mensahe sa Facebook page po ng DWIZ 882 o kaya po doon sa ating hotline 8470-1750 hanggang 54 o kaya po sa ating text line 0999-376-6768. Yan, Sentol. At yung araw-araw nating minemonitor, Sentol, na heat index. Yes, oo. Ano kayang init ngayong araw na ito? Ngayong araw, Sentol, dun sa forecast ng Pag-asa, 18 lugar sa bansa, yung posibleng dumanas ng dangerous level na heat index. Pero kahapon, 20 lugar yung dumanas ng dangerous level na heat index, kasama po dyan yung Dagupan City na nakapagtala ng pinakamataas na heat index at 47 degrees Celsius. Sobrang init yun. Kaya ingat-ingat po yung mga kababayan natin. Ako, ngayon ding araw na ito, ganun din yan. Bukas, mapapasapak tayo sa Paldi, San Rafael, San Miguel, puro Bulacan. Bulacan! Medyo mainit yan. Pero malapit-lapit naman, kaya lang ganun din siguro ang init. Yes, Sentol. At dahil usaping lagay ng panahon pa rin tayo, mamaya meron po tayong makakapanaya mula sa Pag-asa. Kasi di ba ang binabanggit nga, Sentol, kahapon, the worst is over na raw. Pero mararamdaman mo naman yun eh. Kung talagang mainit, ako medyo nainitan din kahapon, sumakit-sakit din yung ulo natin. Nag-award tayo nung umaga yung mga journalist, mga iba't ibang himpilan ng sa buong Pilipinas na nagsisikap i-cover yung mga balikatan exercises at lahat pa ng mga nangyayari. Ayun nga pala, no? Malapit yung Defense Beat, binigyan natin ng award kahapon lahat sila. Sa Philippine Marines sa headquarters. Tayo po yung guest of honor. Kaya init din. Malapit na matapos, Sentol, lang balikatan pala, no? Hanggang itong ano lang yon. Yes, malapit na. At ang isang highlight niyan ay yung barko na kanilang palulubugin. Nasa coast, papasabugin na isang missile. Aba, talagang ano ang mas madibdiban pala ang pag-asanay ngayong taon, Sentol. At ang sabi po nila ay very very prepared na raw ang ating sandatahang lakas, Cecil. Malaman din natin mamaya, Sentol, sa Pag-asa kasi ang binabanggit nila, kahit daw matapos na yung El Nino by June, mainit pa rin. yung epekto raw mararamdaman pa rin Kaya daw posibleng maantala yung pagpasok ng tag-ulan at least by 2 months. Kaya lang yung Angat Dam yung pinanggagalingan ng supply ng tubig ng Metro Manila. Yes, Sentol, 185 meters na lang Malapit na niyang maabot yung 180 meters na minimum operating level. Yun. Kaya talaga dapat magtipid-tipid din sa tubig at tama po yung nabanggit din ng Pangulo kahapon na 40 million pa lang walang access sa tubig. 40 sa mga kababayan natin, 40 million without safe water. Pinag-uusapan dito yung drinking water. Wala silang access daily. So marami-rami yan. Ito yung mga nag-iigib, ito yung mga kung saan pa kumukuha ng tubig sa pang-araw-araw na gamit nila sa buong Pilipinas. Malamang dito sa
Dito sa Metro Manila, meron din yan, Sentol eh. Meron Oo. yan, di mawalan sa mga informal settlements natin. Yes, Sentol. Pagka ganyan na walang access sa malinis na inuming tubig, sakit yan eh. Mas Yun prone na. sa sakit At saka, yung ating kababayan. Basic human right yan, right Yes. to access. Access to water, potable, safe drinking water. Talagang trabaho po ng pamahalaan na ibigay yan. Malaking bilang yung 40%, Sentol, mga more or less. 40 million. 40 million yan, yes. Tama, Oo, tama, malaki Sentol. yun, malaki yun. Ang daming, ngayon, ang daming mga nagbabagang balita. At siguro, ready ka na, Cecil? Yes, sa ating mga Sentol. balita ngayon, umaga. Nag-aantaba yung ating mga kababayan. Yes, Sentol. Sa puntong ito ay puntahan na po natin ang ating mga headlines. Mga malalaking balita, pinag-uusapan, mga balitang bagong-bago sa DWIZ Headlines. Sa ulo ng ating mga nagbabagang balita ngayong araw ng Miyerkules, ika-8 sa buwang ito ng Mayo taong 2024, alokasyon ng tubig ng Maynilad at Manila Water mula Angat Dam, posibleng bawasan na sa susunod na linggo sa gitna ng pagbaba ng level ng tubig sa nasabing dam. DWIZ Balita. Pag-amyenda sa Rice Tarification Law para payagang makapagbenta ang NFA ng murang bigas, lusot na sa komite sa Kamara. DWIZ Balita. Rabies patient sa San Lazaro Hospital umakyat na sa 3,000. DWIZ Balita. Mas maagang oras ng pagboto pinag-aaralan ng COMELEC sa gitna ng matinding init ng panahon. DWIZ Balita. At inflation rate sa bansa noong nakaraang buwan bumilis ayon sa PSA. Mga balitang updated, mga isyong updated, mga komentaryong updated sa Usapang Tol. Kasama si Senator Tol, Senator Francis Tolentino, Tol ng bawat Pilipino, at Cecil Villarosa. Sa detalye ng ating mga balita, sa latest ng Filipino Mirror, posibleng bawasan na ng pamahalaan ang alokasyon ng tubig na Maynilad at Manila Water sa susunod na linggo. Yan ang inanunsyo ng Department of Environment and Natural Resources dahil malapit nang bumaba sa minimum operating level na 180 meters ang tubig sa Angat Dam. Sa Angat Dam nanggagaling ang mahigit 90% na supply ng tubig sa Metro Manila at karatig na mga lalawigan. Ayon kay DNR Undersecretary Carlos Primo David, maaaring ibaba ang alokasyon ng tubig sa 49 cubic meters per second sa Mayo 16 hanggang sa bumuhos ang ulan sa watershed ng Angat. Sa kabila nito, nauna nang tiniyak na opisyal sa panayam ng DWIZ na walang mangyayaring malalang water interruption sa Metro Manila kahit bumaba ang alokasyon sa dalawang water concessionaire. Kahit po bumaba tayo ng 49, Okay. tingin ko kaya pa rin na wala tayong major water interruption sa Metro Manila. Tingin ko with of course the help of everybody na magbawas lang kahit 1 or 2 minutes sa pagpaligo. Definitely wag gamitin. Meron na po tayong mga pinagbabawal na activities ngayon, yung paggamit yung ng ba? garden hose, panglinis ng kotse o kaya pang water ng ating garden. Yan po ang tinig ni DNR Undersecretary Carlos Primo David sa panayam ng DWIZ. DWIZ Balita. Iasahan pala ang pila balde. Yun kaya ang mangyayari pagka binabaya alokasyon, Sentol? Huwag naman. At siguro, ready lang yung ating mga fire trucks, ready lang yung ating mga water tankers, at marami naman yan. Siguro, handa lang yun. Alam naman natin kung saan may kakulangan ng tubig. Ayan, Sentol. Tama yan, magtipid talaga sa tubig. Oo, at yung mga car wash, no, hihigpitan na. At talagang tulong-tulong tayo dito sa pagtugon sa problemang ito ng supply ng tubig. Samantala, sa iba pang mga balita, lusot na sa House Committee on Agriculture and Food ang panukalang amyendahan ang Rice Tarification Law o RTL. Ito ay matapos magmosyon si Abono Party List Representative Robert Raymond Estrella na ipasa na ang substitute bill ng panukala sa pagdinig. Iginiit ni Estrella na hindi na makapaghintay ang mamamayan na magkaroon ng sapat at
at murang mga bilihin, lalo na ang bigas. Sinuportahan naman ito ng mga miyembro ng komite na agad ipinasa ang substitute bill ng mga amyenda sa RTL. Kabilang na po rito ang pagbabalik ng mandato sa National Food Authority para bumili at magbenta ng abot-kayang bigas sa pamilihan. Kasunod nito, dadalhin na sa House Committee on Ways and Means ang panukala para sa tax provision na inaasahang agarang maaaprubahan. DWIZ Balita. Sa oras na 14 na minuto makalipas ang alas 6 ng umaga, aabot sa mahigit 3,000 pasyente ang pumipila sa San Lazaro Hospital sa Maynila araw-araw para magpabakuna kontra rabies. Dahil dito umapela na ang nasabing ospital sa mga lokal na pamahalaan na buksan ang kanilang mga Animal Bite Center para mabakunahan ang iba sa mga pasyente. Aminado si David Suplico, ang officer in charge ng San Lazaro Medical Services, na hindi nila kayang i-accommodate ang lahat ng pasyente dahil 800 lamang ang kapasidad ng pasilidad. Bukod sa San Lazaro Hospital, nag-aalok din ng libreng bakuna kontra rabies ang Research Institute for Tropical Medicine o RITM sa Muntinlupa at gayon din po sa Amang Rodriguez Hospital sa Marikina. DWIZ At Balita. ganito talagang tag-init, yan ang mga karaniwang mga insidente, yung pagtaas ng mga kaso ng rabies. Samantala, target naman po ng Commission on Elections na paagahin ang oras ng pagboto sa May 2025 midterm elections para maprotektahan ang mga botante mula sa matinding init ng panahon. Ayon kay COMELEC Chairman George Garcia, plano ng poll body na paagahin ang pagboto para sa mga senior citizen, buntis at persons with disability kung saan magisimula ang pagboto bandang alas 5 hanggang alas 7 ng umaga. Maaari din naman silang bumoto sa ibang oras. Tinitingnan din ng COMELEC ang mall voting para mas maging komportable ang publiko. Samantala, sinabi ni COMELEC spokesman John Rex Laujanco na hindi na palalawigin pa ang voter registration na itinakda hanggang Setyembre. DWIZ Balita. Tuloy-tuloy po tayo sa pagbabalita. Bahagyang bumilis sa 3.8% ang inflation sa bansa noong Abril. Batay sa datos ng Philippine Statistics Authority o PSA, mas mataas yan kumpara sa 3.7% inflation na naitala nitong Marso at sa 6.6% na naitala noong Abril na nakaraang taon. Ibig sabihin, mas mababa naman itong pinakahuling inflation kung year-on-year basis po ang pagbabatayan. Nabatid na ang naturang porsyento rin ang pinakamabilis na pagtaas mula noong Disyembre taong 2023 kung saan naiulat ang 3.9% na inflation rate. Gayunman, pasok ito sa forecast range ng Bangko Sentral ng Pilipinas na 3.5% hanggang 4.3% inflation rate. Iniuugnay ng PSA ang pagtaas ng inflation o ang pagbilis ng inflation sa mas mataas na presyo ng pagkain at non-alcoholic beverage na nakapag-ambag ng 2.3% sa overall inflation, habang pumalo rin sa 2.6% ang transportasyon na may 0.2% na ambag sa pagbilis ng kabuuang inflation rate sa bansa. DWIZ Balita. Ang magandang report dyan, Sentol, dyan sa issue ng inflation, humupa naman yung rice inflation. Bumaba ng konti. Oo. Kaya ako noon, matagal ko nang hinihiling magkaroon, for the duration of the El Nino, ay magkaroon ng price control. Mhm. Yes. Di ba natandaan mo, in-interview Yes, natin yung taga-DTI, magmi-meeting sila, so hindi natin nabalitaan kung ano nangyari na doon. Malaki talaga ang epekto nitong El Nino sa presyo ng bilihan. Nakikita naman natin sa market reports natin araw-araw. Yes, Sentol. Kumbaga, ang apektado rito, hindi lang yung mga magasaka at yung mga Pati mangingisda. consumers, mamimili. Pati consumers sa buong bansa. Tayo po ay apektado. Kasi pagkakulang ng supply ng pagkain, ramdam natin yan dahil tumataas ang presyo ng mga bilihin. Correct. Oo. Kaya importante yung mungkahi ninyo na state of national calamity para ma-implement nationwide, Sentol. Tama? Yung price control. Yung price control. Ayan. Samantala po, tanggap muna tayo ng pag-ulat mula sa labas ng himpilan. Ang PNP pinagpapaliwanag sa paglilipat ng assignment sa PNP CIDG officer na nanguna sa raid sa Pogo sa Bamban, Tarlac. Ang report mula kay Patrol Number 19, Celi Ortega Bueno. Humihingi ng paliwanag Senator Riz Ontiveros sa Philippine National Police ukol sa pagtanggal sa pwesto kay Police Colonel George
Buyakaw ang dating hepe ng PNP CIDG-NCR. Si Buyakaw ang police officer na nanguna sa pag-raid ng Pogo Complex sa Banban, Tarlac na natuklasang may illegal activities. Sa pagdinig ng Senate Committee on Women, Children and Family Relations ukol sa Pogo operations, sinabi ni Hontiveros na inalis si Buyakaw at inilipat sa ibang assignment sa Mindanao. Tanong ng senadora ay kung dahil ba malaking accomplishment ang raid sa Pogo. Sa pagdinig, sinabi ni Undersecretary Gilbert Cruz, ang chief ng Presidential Anti-Organized Crime Commission, na nakita lang nila sa website ng PNP ang reassignment ni Buyakaw at wala namang nakasaad na dahilan. Anya, ang unit ni Buyakaw ang nag-initiate ng pagkuha ng search warrant sa Pogo Complex na batay sa natanggap na sumbong. Kung nalipat niya malayo si Buyakaw, kailangan siyang lumipad patungo rito sa Maynila para sa preparasyon ng mga kaso. Ayon kay Undersecretary Cruz, ikinatatakot nila na masira ang kaso laban sa mga nasa likod ng Pogo kapag hindi nakarating dito sa Maynila si Buyakaw para sa mga pagdinig ng korte. Ito sa Patrol 19, Sally Ortega Bueno, para sa Himpilang Metodong Lakas at DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ Balita. Isa pang report mula sa labas ng himpilan. Ang panukalang dagdag sahod hindi na dapat pinatatagal ayon sa TUCP. Detalye mula kay Patrol No. 11, Tina Nolasco. Nanindigan ang Trade Union Congress of the Philippines o TUCP na hindi na dapat pinatatagal pa ng mababang kapulungan ng Kongreso ang panukalang taas sahod para sa mga manggagawa sa pribadong sektor. Kasabay ito ng pagkalugod ng TUCP sa mandato ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa Regional Wage Boards na repasuhin ang wage rate sa harap ng mataas na inflation rate. Umaasa ang partido na hindi na maantala at tutugon na ang House Committee on Labor and Employment ukol sa magkatagal ng panawagang aumento sa sahod. Anila, dapat nang isabatas ang panukala para sa bagong Pilipinas. Kabilang na dito ang panukalang 150 pesos na arawang taas sahod na isinusulong ni TUCP Party List Representative Raymond Mendoza at hanggang 750 pesos namang isinusulong ng iba pang mga mambabatas. Ito si Patrol 11, Tina Nolasco para sa Himpilang Metodong Lakas DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ Balita. Maraming salamat sa report mong yan, Tina Nolasco. Samantala, yung mga medical workers na nabigyan naman ng Health Emergency Allowance, halos 79% na. Ayon po yan kay Pangulong Bongbong Marcos. Ang detalye po ng balita mula kay Patrol No. 13, Gilbert Perdes. Ibinida ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na konti na lamang ang mga health worker na nagsilbing frontliner noong pandemya na hindi pa nakakatanggap ng kanilang health emergency allowance. Ayon kay PBBM, halos 79% ng mga bayanang frontliner ang nakatanggap na ng kanilang benepisyo. Sinabi ni PBBM na sa 78.92% ng mga nabigyan ng nasabing allowance, naglaan ang pamahalaan ng nasa 59.8 billion pesos na pondo. Ipinunto ng Pangulo ng hakbang ay alinsunod na rin sa pangako ng kanyang administrasyon na maipamahagi ang benepisyo sa mga frontliner na buong tapang at dedikasyon na tumupad ng kanilang tungkulin noong panahon ng pandemya. Dagdag pa ni Pangulong Marcos, pagpapakita na rin ito ngayong Health Workers Day ng pagpapahalaga sa mga Pinoy workers o Pinoy healthcare workers na nagpamalas ng kanilang buong puso, galing at malasakit sa buong mundo noong panahon ng krisis. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa Himpilang Metodong Lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ Balita. Matagal-tagal na yan. Oo nga, Sentol. Cecil, Grabe. matagal-tagal na yung issue yan. Pero may mga ibang health workers tayo, nagdidemand pa rin at nagmarcha ata kahapon yung iba. So sana matapos na ito dahil matagal-tagal nang tapos yung pandemya. Oo Pero nga, ilang taon ang na issue pa rin dyan ng DBM ay yung budget na available. So marirelease yan at marirelease. At saka, meron palang Medical Workers Day, Sentol. Yan ang hindi natin dapat kalimutan. Yung pagpapalakas sa ating medical capacity para hindi na tayo nabubulaga kapag merong tumatamang matinding health crisis sa bansa. Ayan, Sentol. Tayo po ay magbibigay daan po muna sa commercial break, Sentol. Ang oras po sa buong Pilipinas.
Ganap ng 6:24 ng umaga. Mahuhuli sa mga bako, huwag magpapaiwan. Alamin ang lahat sa Usapang Tol. Kasama si Senator Tol, Senator Francis Tolentino, Tol ng bawat Pilipino, at Cecil Villarosa. Senador Francis Tolentino, Senador Francis Tolentino, tol ng bawat Pilipino, tol ng bawat Pilipino. Nagbabalik po ang programang Usapang Tol. Ito, sinusubukan na nating tawagan, Sentol, itong si Ma'am Annaliza Solis, ang hepe ng Climate Monitoring and Prediction Section ng Pag-asa, no, para tayo ibigyan. Wala pa, hindi pa makontak. Hindi pa makontak, Di ba? Sentol. Oo, importante ang pag-asa. Ito talaga yung dati. Pwede ka lumabas ng bahay nang hindi mo alam kung ano yung weather report. Ngayon, kasama sa pagpaplano, dati traffic report lang yung gusto mo Oo, malaman. Ngayon, yung totoo. weather report, tama po yun. Mhm. Lalong-lalo na ngayon na nagde-decide yung magulang kung papasok yung mga anak, pati yung pang-araw-araw na gawain natin, Yes. pati yung isusuot mo, Yes, may base Sentol. sa weather report. Mhm. Hindi ka pwedeng magdala ng makapal na damit pag yung alam mo ay 42 o 43. So lahat po nakabase dyan, pati yung kakainin mo. Mhm. Iinom ka ba ng magkakape ka ba paglabas Oo. mo, lalong iinit? O iinom ka ng malamig na tubig? Lahat po yan nutrisyon, pananamit, yung oras ng paglabas, yung oras ng pag-uwi. So naapektuhan yung ating pamumuhay at Yes. apektado ho lahat. At kagaya nung nasabi mo kanina, yung tubig, kasama rin yan sa epekto ng weather report. May abiso nga ngayon na pati daw yung mga golf courses magtipid sa tubig. So yung may mga athletic abilities ng mga golfers naman Apektado. mag-iisip din, mainit na, Oo. maalinsangan, pagkatapos ay kulang sa tubig yung golf course, lahat po yan dapat magsakripisyo. Yun. Ang laki ng nakasandal sa lagay ng panahon, Sentol, yung way of life Correct. natin. Kasi, Correct. Way of life na naapektuhan ito. Lahat na. Actually, Kung ano yung nabanggit- kakainin at lahat na. nabanggit mo yan, Sentol, baka panahon na rin na i-beef up natin yung capacity ng ating Weather Bureau para mas Yun. mapalakas yung Tinutulungan kanilang- naman natin. So, siguro sa mga ibang pagkakataon, makapanayam natin ang Department of Health, merong nutrition office diyan. Pag ganitong temperature, ano ang dapat isuot? Ano ang dapat kainin Kainin, sa yes. umaga at sa tanghali? Kasi sa gabi nakauwi na. Yun. Pero niya na Para din maabisuhan yung mga magulang na maghahanda ng baon Correct. sa kanilang mga ano anak. yung baon na dadalhin? Mhm. Ano yung baon na dadalhin? Sobrang init na. Ganito ba yung dalang baon ay yung mga pinrito o kung ano man, yes, inisa. Senator. So lahat yan apektado sa ating metabolism at sa ating katawan. Ang DepEd nga, nagkaroon na ng memorandum, Sentol, nagluwag na sila dun sa pagsusuot ng uniforme. Yun. Yes. Oo. At yung mga physical activities, yung mga outdoor, Yes, binawasan na. Pero nung galing ako ng Bacolod nung isang araw, Cecil, medyo kulimlim. Pag kulimlim, hindi makapasok yung sinag ng araw. Kaya medyo hindi masyado mainit. Ayun, maigi naman, Sentol. At eto na po, nasa linya na po ng ating komunikasyon, Sentol, si Ma'am Annaliza Solis, ang hepe po ng Climate Monitoring and Prediction Section ng Climatology and Agrometeorology Division ng DOST Pag-asa. Good morning po, ma'am. Tama na rin. Good morning po, Senator, at sa lahat ng nanonood at nakikinig sa ating programa ngayon. Magandang umaga po. Magandang umaga, Ma'am Ana. Diretso na natin. Ano po ang init ngayong araw na ito at bukas? Sir, sa ngayon po, yung tinataya nating heat index or yung discomfort level ay around 23 areas ang possible po na naandun pa rin sa tinatawag nating danger level na between 42 to 51. Pero yung po itong mga areas na pong to ay posibleng maglaro na lang po from 40 to 45 yung tinatawag nating heat index. So ito po yung nating nakikita na unti-unti na po na nababawasan na po yung mga areas na medyo matataas ang heat index or discomfort level dahil marami na po tayong mga naoobserbahan ng mga local thunderstorm activities at saka po marami ng mga cloudiness sa ating kalangitan. Yun yung sinasabi ko kanina sa Bacolod, may clouds na kaunti. Pero sa mga susunod na araw, ganyan din ba rin ang observation nyo, ang prediction nyo?
Well, asahan po natin sa Senator, yung ating pong heat index forecast ay 2-day lang po yung ating ibinibigay. So, ina-update po natin ito po daily para po makapagbigay tayo ng another day forecast sa ating mga heat index. At dito naman po, dun sa ating temperatura, may tinataya pa rin po natin na posibleng matataas pa rin yung maximum daytime temperature dahil sa katunayan po, Senator, ay nakapagtala pa rin tayo ng 40.3 na mataas na daytime temperature dyan po sa Tarlac last May 6. So, ibig sabihin po ay posible pa rin po nating maranasan yung maiinit na daytime temperature sa mga ibang lugar. Yan na, kayong balikatan, talagang mainit yun. Pero napupuna ko, pinag-uusapan namin ni Cecil kayo, napupuna ko, Miss Ana. Yung larawan mo dito sa habang nag-uulat ka, naka-jacket ka. Hindi ba napapag-usapan niya pag ganitong tag-init ang mga pinapakita niyang larawan ay yung mga light para hindi makita naman maingganyo ating mga kababayan na magsuot din ng ganyan. Yes po, Senator. So, actually, kasi lamigin po ako, Senator, dahil ako po ay may matin lang. Pero yung ating Biro lang yun. Pero malamig sa yung Pag-asa, ating mga Sentol aircon Dito, nakaset po sa 25 as Yes. instructed po by DOE. Ayun. Hindi naman natin sinasabi na lahat kayo dyan ay mag-Hawaiian t-shirt na pag nagre-report dahil mainit ngayon. Pero yung pananamit, talagang malaking bagay yun sa isang tao, lalo lumalabas sa bahay, di ba, Ma'am Ana? Yes po, tama po kayo, Senator, dahil yung pong mga light clothes at saka po yung mga kulay white, yan po ay hindi po siya masyado nag-absorb ng init, so nagre-reflect lang po. Kaya better po na para bumaba yung ating discomfort level, despite na ibinibigay ng DOST Pag-asa yung matataas na heat index forecast, ay hindi po ganun kataas ang magiging discomfort level natin kung may mga ganun po tayong suot na kasuotan. Pati ata sapatos, Ma'am Ana, nakaka-apekto rin, di ba? Pag yung makapalang medyas mo, tapos ay lumalabas ka, ang init ng pakiramdam mo. Yes po, Senator. So, kailangan po ay gagawa tayo ng paraan para yung ating katawan ay makapag-release or makapag-evaporate or mag-release po or ma-cool down na ang sarili natin, makapagpawis po tayo. Ayun. So, expect natin yung sinabi. May tanong ka pa, Cecil? Yes, opo, Sentol. Ma'am Ana, naabot ba natin meron po bang naabot na record-breaking temperature itong so far, itong panahon ng tag-init at tag-tuyot? Yes po, tama po kayo. Kaya po nasabi natin na pinakamainit po nung time ng second half po ng April, between April 22 to 30, ay dyan po tayo nakapagtala ng mga record-breaking na mga temperatura. So, 6 po siyam po na istasyon ng DOST Pag-asa ay nasurpass po yung extreme record for April. So, since nung 1912 po ang pinag-uusapan natin dito, at 6 out of 9 po dyan ay record-breaking or yung all-time high. Ibig sabihin po yung all-time high, hindi lang sa buwan ng April, kundi yung all-time high na maximum temperature ay na-surpass din po. So, mga 6 out of 9 stations po ng Pag-asa. Ano po itong temperature na ito, Ma'am Ana? Anong Opo, antas ito po? po. So, ito po ay yung mga naglalaro between 37.6 to 39.2, lalo na po dito po sa may Naiya, Pasay. So, kung tatandaan po natin yung mainit na temperatura last April 27, yung 38.8 sa Metro Manila, and yung pong all-time high nito ay 38.6 noong 2021. So, nasurpass po niya ito. At yung pong, although dito naman po medyo mainit din ang temperatura natin, 40.3 sa may Tarlac, and ang all-time high po ng Pilipinas ay 42.2. So naka-reach po tayo ng mga istasyon na 3 beses na nag-reach ng 40 degrees yung ating daytime temperature. Ma'am Ana. Ma'am Ana, yung masasabi ba natin na nag-peak na yung tag-init? Oo, tama. Kasi sinabi nila yung the worst is over. Pero kung the worst is over, parang tumataas uli. Ano ibig sabihin ng the worst is over? Opo.
Ang sinasabi lang po natin dito, Senator, ay yung pong in terms of geographical area na unti-unti pong nababawasan yung mga areas Ayun. na sobrang matataas ang heat index at hindi na po tayo nakakaranas ngayon ng extreme danger na naranasan natin last April 28 dyan sa may mga ibang lugar na nag-reach ng 50. So yun po yung nakikita natin at yung titingnan po natin yung predicted heat index natin sa ngayon ay naglalaro na lang po between 40 to 45 yung mga danger level natin. Whereas nung mga nakaraang araw ay talaga pong umaabot na up to 50, 51 yung ating heat index and nababawasan na rin po yung mga areas under danger level. So yun po yung Nabawasan ng ating ibig kaunti. sabihin. So kung 40 yung nag-declare ng state of calamity, ay umuunti-unti na yung apektado. So nagbibigay din ba kayo ng abiso doon sa mga nag-declare ng state of calamity na bumaba na yan? Pwede nyo nang ilit? Senator, meron po tayong Task Force El Nino, so nagkakaroon po tayo ng pagpupulong nito. So, doon po natin pinag-uusapan para po ito ay maipaabot sa iba't ibang sectors concerned, lalong-lalo na po doon sa mga areas po na naapektuhan po under state of calamity. Yun. Ayun, so very good. Ma- Maantala raw ba, Miss Ma'am Ana, yung pagpasok ng panahon ng tag-ulan? Kasi baka kung yan po mangyayari, at least 2 buwan daw po yung huling panayam din namin sa pag-asa, baka po abutin yung critical level ng Angat Dam na 160 meters. Opo. So sa ngayon po, since meron na po tayong mga local thunderstorm activities at ngayon po ay may minomonitor po ang pag-asa na weather disturbance na sakaling baka ito ay maging isang low pressure or tinitingnan po natin yung uncertainty nito dahil sa ngayon po ay medyo malayo pa, mataas pa yung uncertainty kung ito po ay possible na maging bagyo. Dito naman po sa ating Angat Dam, ayon po dun sa Technical Working Group on Angat, in which kasama din po ang DOST Pag-asa, ang talagang binabantayan po natin dito ay yung critical level na 160 meters, which is hindi naman po aabutin base sa ating projection. Kaya, kumbaga po, extensive campaign pa rin po natin for water conservation kasi kailangan po nating ma-preserve yung Angat Reservoir hanggang wala pa pong pag-uulan. So even po nasa lower rule curve na tayo ay nabawasan na din naman po yung allocation. Halimbawa yan sa NIA since nasa cropping stage na sila and by June ay magpapahinga po sila in preparation sa wet cropping sa July. Kaya maintain pa din po at hindi binabawasan ng allocations po, for example, ng ating MWSS. Kabisado na ni Ma'am Ana, pati yung panahon ng tag-ani at ng pagtatanim Correct. ng mga magsasaka. Pero Sentol, yung bagyo may paparating na posibleng maging bagyo, Ma'am Ana. Ayan, tanong na rin natin yung weather disturbance. Low pressure Yes, area. Senator, may possible po na low pressure area, although ngayon po, base po sa models na ginagamit natin ay low likelihood pa. So mga within the day po or bukas po, na makikita natin kung ano po yung talaga magiging likelihood ng update po ng DOST Pag-asa. So tinitingnan po, minomonitor po natin yung lahat ng mga models dahil syempre po iba-iba ang mga ipinapakita ng model, lalo-lalo na pong malayo pa po. So there's still uncertainty but still nandyan po yung tinatawag na possible low pressure or magkaroon po ng likelihood na at least na maging bagyo ito. Pag naging bagyo yan, Ma'am Ana, ano ang pangalan? At unang bagyo po ba yan ngayong taon? Ay, paumanhin ma'am, wala po sa akin yung listahan ng aming mga bagyo ngayon. So later po, babalikan ko po kayo. Tsaka, last na lang, Ma'am Ana, on my part. Kailan papasok ng PAR, ng Philippine Area of Responsibility, at ano ang magiging track? Ano po ang mga lugar na maapektuhan ho? Usually po kasi at this time of the year, sa buwan ng Mayo, yung mga prepared tracks po ng mga bagyo, yung pong nagre-recarve dyan po sa may northeastern Luzon area, and may mga possibility din po na may naglalandfall or nagko-cross na posibleng daan dyan sa may parte ng southern Luzon or ng Visayas, and then posible po siyang mag-cross sa may Luzon area. So yun po yung mga usually prepared tracks sa buwan ng Mayo. But ngayon po, we need to keep on monitoring po dun sa mga possible po na mga senaryo kung magkaroon po tayo ng bagyo. Okay. Keep us updated, Ma'am Ana, dyan sa magiging track ng bagyo. Kasi yung ibang bahagi ng mundo, Sentol, ang lakas ng ulan eh. May pagbaha pa, Correct. area Dubai, ng Hong baha Kong. na nga sa Dubai, di ba? Dubai. Sobra-sobra na.
So yun talaga, yung extreme weather disturbance, abangan natin po yan, yung mga development na yan, ang talagang makakapagbago ng pamumuhay natin. Lalo ngayon, Mayo, ang daming piyesta, ang daming naglalabasan, ang daming namamasyal. So maraming salamat, Ma'am Ana Solis ng Good morning. Pag-asa. Good morning po sa inyong lahat. Tara, yan. At ang oras po natin, alas 6:46 ng umaga. Mga balitang updated, mga isyong updated, mga komentaryong updated sa Usapang Tol. Kasama si Senator Tol, Senator Francis Tolentino, Tol ng bawat Pilipino, at Cecil Villarosa. Senador Francis Tolentino. Senador Francis Tolentino. Tol ng bawat Pilipino. Tol ng bawat Pilipino. Kailangan malaman mo na ang mga presyo sa labas sa Palengke Report. Palengke report tayo, Sento, lalo pat merong nilabas na inflation rate ang PSA. Si Maring Saan Alexa palengke ngayon? Saan palengke ngayon na na-cover? sa Poblacion Wet and Dry Market. Yan. Poblasyon Saan ito, Alexa? Makati, Sentol, Makati. Poblasyon. Sa mga ano yan, Barangay Olympia, malapit sa Rockwell yan. Malapit sa Estrella Street yan. Katapat niyan, Pasig River, tatawid lang, Barangay Hulo ng Mandaluyong. Kabisado ni Sentol. Ay, kabisado natin yan. Yan yung original napuntahan mo na yata ito, nandyan yung original na Palmolive Building at Meralco. Wow. Diyan yung Rockwell Station, kaya tinawag yung area na Rockwell. Magandang umaga, Alexa. Kumusta sa palengke natin sa poblasyon? Alexa? Ayan. Malaman natin lalo Nawawala. na yung Yung presyo ng poblasyon bigas. talaga yan yung old Makati. Yung poblasyon. JP Rizal yung gilid niyan at yung likuran niyan ay yung Estrella na malapit na doon sa mga new developments ngayon. Rockwell, Bel Air, Jupiter, yan yung area na yan. Yeah. Kabisado natin yan na Cecil. Nag-MMDA tayo eh. Hindi po pwedeng hindi. Memorize natin yan. Napunta. Pati mga iskinita, kabisado mo, Sentol eh. Ay, kabisado natin yan. No? Kabisado natin yan. Ayan na So, si wala Alexa. pa si Alexa? Alexa? Senator Tol, Miss Ceci, rinig na po ako. Yes, Alexa. You're loud and Tayo clear. ngayon sa Poblacion Wet and Dry Market para mag-update sa presyo ng mga pangunahing bilihin. Sa gulay, medyo mas mura dito kumpara sa kahapon dahil ang sibuyas ay nasa 120, ang bawang ay nasa 180, patatas 120. Ang kamatis nasa 70 pesos lang dito, ang carrots 120, luya 250, medyo mahal lang. Sayote 90, talong 130, ang palaya 170 at ang bagyo pecha ay nasa 80 pesos. Ang karne naman, ang pork chop ay 340, liempo 380, buto-buto 290 at ang atay ay nasa 180 pesos per kilo. Ang manok ay nasa 200 pesos per kilo. Papunta naman sa isda, ang galunggong ay nasa 260, bangus 200, tulingan 220, tilapia 150, pampano 320, hipon 520 pesos per kilo. Ang tahong ay nasa 150 pesos per Ayun, kilo. may tahong na, Sentol. Magandang tahong, ano? Ang mga tulya. Walang tulya. Wala, Senator. Tahong lang po. Yung tulya, yung maliliit na Wala, ginagamit Senator, din natin dito sa po. sabaw. Naghanap din ako Lalagyan- dito ng tulye eh. Lalagyan din ng luya yon. Sarap yon. Luya tsaka mga leafy vegetables. 150 kada kilo, Sentol, yung tahong. Ang tahong, ano? Oo. Mahirap siguro hindi tagtahong ngayon. Sino kaya nanalo nating token winner sa Poblacion Market sa Kasama ko Makati? ngayon si Ate Gigi Dizon. Ayun, fish vendor. Yes, sir. Ano pangalan? Gigi Ayun. Dizon. Gigi. Gigi. Ayun. Ate, yung pulang-pulang suot-suot ng ang ating apron. Ate, magandang umaga. Senator Tolentino po ito. Wait lang. Teka, wala pa Ayun. yatang monitor si Ate Gigi. Balang-abala na, Sentol eh. Oo, Kahit camera ganito siya pa, ngayon. Ayun. Ayun. Malaman na rin natin sa kanya kasi fish vendor pala siya, Sentol. Ayun, may baka isda, yung yung isda. supply ng ibang mga shellfish. No? Ayun, nagsuot suot ng apron. Ayun, Oo. sinuot na ni ate. Eh, kanina nakapula rin, hindi po lang nakasabit eh. Akala ko yun na yun eh. Ate, magandang umaga. Senator Tolentino po ito. Good morning po. Morning, oo. Isda ang binibenta nyo? Apo, sir.
Ay, yung mga tahong at saka tulya. Ano po kami? Tahong seafoods. Meron din po. Tulyan, halaan, kompleto po. Silinyase. Sa Linyase, meron din po. Kaya lang ngayon po wala akong biyahe ng sa Linyase. Saan galing ba silinyase? Kasi po, kinukuha po namin yung mga kalakal namin mismo sa Malabon na. Siguro dyan lang din sa Cavite galing ang mga sa Linyase kasi sa Batangas marami eh. O, hindi. Ang ano kasi, minsan napapagkamalan yung silinyase na tawilis. Bilis. Diba? Minsan inahalo. Iba naman ang tawilis. Yung tawilis, doon lang sa amin nahuhuli yun, sa Talisay. Yung silinyase, minsan pag hinalo, akala nila tawilis na. Diba? Pero pag Ang marunong po masarap tumingin yung ng... maliit na galunggong. Yung maliit na galunggong. May tinda rin kayo noon? medyo malaki po siya ngayon eh. Hindi naman imported yan. Ay, hindi po. Hindi. Hindi po. Ay, Hindi masarap kami yung nagtitinda ng lokal. imported. Oo, Local masarap po yun. talaga. Kumusta ang benta ngayong umaga? Kumusta ngayon ang benta, Ate Gigi? Okay lang naman po. Ordinary naman din ang tao. Ayun, televised Kasi- kayo. Ang daming ang daming nakakita ngayon sa inyo sa TV. Baka kunin kayong artista. Kaya pala maganda na yung ngiti ni Ate Gigi Sentol eh. Oo, kaya may tanong Maganda-ganda kasi, ng Sil. benta. Saka karamihan minsan online tumatawag sila. Saka namin i-deliver. Mas marami sila ngayon. Lalo na't mainit. Ayun. Sentol, maganda yung Kasi idea na yan. yung iba ayaw Online. nang lumabas. Dati yung mga dating hindi namimili, tinatamad na, yan, kumpleto, i-deliver na lang po namin. Bibigay nila lahat ng Pwede order. pala yan. May Okay, mas maganda yung gano'n. Hindi lang sila makapamili. Opo. Teka muna, matanong ko, ate, bakit tahong lang ang benta dyan? Walang mga tulya, wala yung iba? Yung tulyaho, minsan walang dating. Minsan naman kumpleto. Kasi kung ano lang yung available sa Malabon na nakukuha namin, minsan nakukuha na ng ibang taga-palengke. Katulad namin, small market lang kami. Minsan, 63 kilos, 5 kilos. Depende ho kung may order na marami, saka kami magpapasobra. Kasi mahirap kumuha ng marami kung hindi naman mabibili. Kung sa deliver mo, sure ka na. Ganun lang po. Ayun, no. Malapit ba yung palengke nyo sa Australia? Malapit po. Dito lang po sa kapila. Sa baba lang ng Rockwell yun, Estrella. Dito po sa Olympia, Australia. Yan yung mga galugat ko nung araw yan, JP Rizal. Apa. Ayun. Cecil, may tanong ka pa kay Yes. Ate Gigi? Ayan, okay na ako, Sentol. Ayun, ingat Basta kayo dyan, maganda at, yung ngiti Ate ni Gigi. Ate Gigi, oh. Yan, oh. Yan ang Kumusta maganda mo sa na lang ako umaga. sa mga tindera natin dyan sa Poblacion Market ng Makati. Maraming salamat din. Alexa, Yes, Ate Gigi, Salamat magandang po. umaga sa inyo. Salamat po. Shout out po. Ngiting-ngiti si Ate Gigi. Maganda yung ganun, Sen. Siyempre Wala, maganda yung- benta. Yung online na, na Delivery. pagbebenta. Tapos i-deliver Apo. na lang. Apo, mas marami po yun napakaganda nun. ngayon. Kasi tamad Very- sila mainit eh. Mhm. Aabisuhan Ayun, natin very yung ibang Marami convenient. kami sa online. Oo. Kaya yung tinitinda namin dito, minsan hindi na kumpleto. Kasi gabi pa lang po, nag-text May order sila. na. Alas 5 pa lang, sineseparate na po namin. Di-deliver na lang po namin. Free delivery po. Ay, free Ang delivery. galing. Oo, ang Ah. galing. Oo. Maraming salamat, Ganda. Ate Salamat Gigi po. Dison ng Poblacion Market ng Lungsod ng Makati. Yan ang maganda. Kasi Diskarte, marami no? sila naisip na paraan. Oo. Thank you po. Very convenient. Yes. Lalo kasi yung area yan. Salamat, Cecil. Alexa. Mhm. Yung Yes, Sen. sinabi ko, yan ay mixed-use development na ng Makati. So marami ng condominium dyan. So yung mga nakatira siguro sa mga gilid-gilid na condominium, nagpapadeliver na lang ng silinyase, ng tahong, diretso na sa kanila. May suki diba? na sila. At Ang dami nalinis nilang na. suki. Mhm. Yan. Oo, Sentol, very- tumawag pala Very itong convenient. Ma'am Ana Solis ng Pag-asa, yung pangalan daw ng unang bagyo ba? Unang bagyo pala ito na papasok ng bansa pagka naging bagyo. Letter A yan. Aghon. Yun. Pag Ano, naging ano? ganap na bagyo, Aghon, Sentol. Adhon. Yes, Aghon. Ang Lalaki magiging yan, pangalan. Adhon. Oo, Oo. nako. Abangan natin yan kung kailan darating yan at makakabawas ng init ng panahon yan. Ang oras natin alas 7, may panalangin ka na Yes, ngayon, Sentol, Cecil. ito, bigyan daan natin muna itong mahalagang mensahe mula po kay Sir D. Edgard Cabangon, ang chairman po ng Aliw Broadcasting Corporation. A code to live and share. To get the full value of joy, you must have someone to divide it with. Think good, thank God. O think good, think God, thank God. Have a great day ahead. God bless you. God bless us all. Ito po si Senator Tolentino. Magkikita ulit tayo bukas
sa isa na namang kabanata ng Usapang Tol. Maraming salamat po sa sumubaybay sa atin ngayong Miyerkules ng umaga. Ako naman po ang inyong lingkod, Cecil Villarosa. Antabayanan po ang susunod na programang Pasada Balita kasama si Kuyang Johnny Bañez. Senador Francis Tolentino. Senador Francis Tolentino. Tol ng bawat Pilipino. Tol ng bawat Pilipino. Trabaho ba ang hanap mo? Mga isyung napapanahon, opinyon at diskusyon, turismo, negosyo, isang oras na hitik sa impormasyon. Ang bawat umaga mo, magbabago sa Usapang Tol. Kasama sina